Nagbabalik po ang Service on the Go at ang pinag-uusapan po namin ay mga business innovation for 2008. At bago po yan, maaari niyo po akong samahan muna sa ating special segment, Pinoy Business Segment, kung saan nagtungo po ang inyong lingkod sa Cebu City at inalam ang mga business na papausbong doon. Sagana ang bansa sa mga Capiz shells. Maraming probinsya sa bansa ang nagpuproduce nito. Kaya noong taong 1973, gamit ang 50,000 pesos na kapital, sinimula ng pamilya ni Ginoong Roger Tubilla ang Cebu Capiz Shells Incorporated na gumagawa ng iba't ibang handicrafts at home furnitures na gawa sa Capiz. Kapansin-pansin ang mga world-class designs ng Cebu Capiz Shells. Kaya naman nakarating na rin ito maging sa iba't ibang panig ng Europa, kabilang na sa Poland at Denmark. Nakapagbigay din ito ng higit sa 300 trabaho para sa mga Cebuano. At dahil sa lumalaking kompetisyon, humingi sila ng business advisory mula sa Canadian Executive Service Organization o QESO at Philippine Business for Social Progress o PBSP na nagbigay sa kanila ng Filipino expert pagdating sa process management at production noong 2005. Tinulungan din sila ng DTI pagdating sa marketing. Dahil dito, unti-unti nang na-improve ang kanilang factory at working conditions. I came to know about PBSP because before PBSP, we are already beneficiary of Queso BAP. So when they decided to turn it over to PBSP, we were the first to apply for PBSP BAP assistance. Happy naman kami na nakakatulong kami doon sa mga local community, especially na karamihan kasi sa mga trabahante namin ngayon galing din sa lugar na ito. At saka napapansin namin na maraming mga resources ang local community na hindi lang natatap. Most important thing here is that you are able to help government, local governments direct the resources to exactly what they want to do with respect to small and medium enterprises and in economic development. Sadyang likas ang pagkamalikhain nating mga Pinoy. Ang mga Capiz shells na gawa sa Cebu ay simbolo ng pagiging world-class ng mga produktong nagmula sa ating bansa. Mula po dito sa Cebu City, ako si Alvin Sehera para sa Service on the Go. Kasama pa rin po natin mga kaibigan ng mga batang-bata at very innovative entrepreneurs, sina Ruby Rose, si Charles at si Raymond. At bibigyan daan ko muna ang isang katanungan mula kay Noel Guaria. Ano-anong mga problema ang na-encounter ninyo nung nagsisimula pa lamang kayo ng inyong negosyo? Sige. Ako siguro yung yun nga, yung may mga gumagayang mga imitations. At saka basically kasi mabilis pa lang, bago pa lang yung so madali lamang wala naman kami mostly problems ng lang, yung imitations. So everything is looking up for you. Nagkakaproblema ka lang kung halimbawang mayroong nagsasabi, mura sa ganyan-ganyan. Tapos nag-check kami. Talagang pinakita namin yung difference ng product namin. At ano ba ang difference? Mas malambot ba? Mas malambot yung plastics nila. Like yung studs, kasi nag-start kami sa studs Yung yung chinelas, yung flip-flop, bago lang yan, as in kakarating lang this yan yung pinaada namin, in-order namin last year pa, pina-customize namin. Itong innovation ninyo, di ba? Yung mag-customize ng design. Kasi maaari kang nag-iisa ka lang na ito ang kombinasyon ng mga studs na pinili. So wala kang kapareho dun sa beach, di ba? Unique ka ng partner pag suot-suot mo yung flippers nila. Kayo po, ano pong mga challenges sa negosyo ang inyong mga hinarap nung nagsisimula pa lang? Bale, kasi sa yung sa paper soap, dapat very hygienic ang paggawa. So yung quality control talaga na pinapatupad namin sa pagmamanufacture. Priority namin kasi baka may dumi, ganyan. Syempre, ang pinopromote namin is cleanliness. So, yun yung pinakamahirap, yung quality control. At I understand, hypoallergenic itong mga produkto. Yes, yes. Where do you manufacture these soaps, paper soaps? Actually, parang nirent namin ang isang place nila Charles. And then, we made it very sure na hygienic siya. And then, parang, doon kami nagpo-produce. Like,
yung laborers namin nandun din, ganun. How many laborers? I'm just curious. Sa ngayon, gaano karaming laborers na ang inyong ini-employ at natutulungan in reality? Okay, sa ngayon, meron kaming 5 employees na gumagawa nito. And gaano karaming napoproduce ng 5 employees sa isang araw? Paano bang sukat nyo? Okay, kasi ang bali ang sa per day na ma-manufacture around 1,000 to 1,500 ang kaya. Ayan. 1,000 to 1,500 na ganito. ganito, yes. And this contains how many? 10 sheets. So 10 times magagamit. Yes. Oo. Define for us what innovation is. Kasi maraming naririnig ito, no? Buzzword, innovation, innovative. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng innovation? Ipahagi lamang natin sa ating mga manonood. Sige. Bali, yung innovation means it's new in the market. Okay? Some ideas that na hindi na nagamit ng karamihan. Bali, bagong produkto. Yun yung hinahanap kasi natin ng mga tao na parang anong pagkakaiba mo na sa ibang products. Na nauna sa'yo, no? Oo. So, kung meron kang panibagong product, makikurious yung mga tao at saka bibili nila yung product mo. I think, Raymond. Usually, mga innovative products rin, it solves some kind of problem to others. Kumbaga, like for us, kumbaga, ina-offer namin yung solution na you can bring a pack of soap without messing your bag or something. Okay. Mamaya po, aalamin pa natin kung anong sikreto ng tagumpay ng mga batang-batang negosyanteng ito sa pagbabalik po ng Service on the Go.